Hola mga Lods, so for today's video, papakita ko naman sa inyo yung business namin dito sa Spain. Ito Lods yung office namin. Ayan, pangalan niya Hola Amigo. So every morning ako yung nagbubukas dito Lods. Mula umaga tapos magbe-break ng hapon, then babalik na naman sa hapon hanggang gabi na yun mga Lods. So dito usually nagpapadala yung mga kapwa natin Pilipino ng pera papunta sa Pilipinas din. May mga insurance din. Kung gusto nila bumili ng ticket pa Pilipinas, ganyan. Nagbebenta rin kami ng wifi, agent din kami ng wifi dito. Murang wifi dito mga lods. Nasa ano lang, 20 euro lang o parang nasa 1,200 pesos. Meron ka ng 1 GB Fibra Smart na internet, ganun kabilis. 1,000 Mbps na yun mga lods. Bukod sa office, meron din kaming restaurant. Pero sa susunod na vlog na yun, papakita ko sa inyo yung isa naming restaurant dito sa Madrid. Okay. Medyo mabigat lang talaga to. Ayan. So tara, pakita ko sa inyo yung loob. Ayan. Ito ang aming office. So yung mga kapwa natin Pilipino, pwede din sila mag-open dito ng bangko nila kahit ang ID lang nila is passport. So kinaganda nito mga lods kasi wala siyang monthly charge. Hindi katulad ng ibang bangko na kada buwan nababawasan yung bangko nila. Pero ito, 1 year or annual na yung charge niya. Nasa 20 euro lang. Kasi yung iba, umaabot ng iba-iba eh. May mga 30, 40, 50 yung na-charge sa kanila monthly. Pero ito, kinaganda nito mga lods. 20 euro lang. Mas maganda talaga na merong physical store para sa mga Pilipino dahil may nakakausap talaga sila kapag nagkaroon ng problema sa mga padala nila or yung po pwede mo masuggest para mas maging okay yung pag-stay nila dito sa Spain. Then ito yung padalahan namin, meron kaming loyalty card na ginagamit. So every time nagpapadala sila mga lods, nilalagyan namin yan ng stamp para magkaroon sila ng discount. Loyalty card na tawag dito. Ito for example, 2 euro, din ito, worth 5 euro na mababawas or pwede nilang idagdag sa padala nila mga lods. So ito lods ang ating rate ngayon. Medyo bumababa na siya kasi umabot to ng 63.80 na nung mga nakaraang araw. Ngayon ay July 20, Saturday. Ayan ang rate natin. Laging mataas load si Banco de Oro kaya mas maganda. Kapag dito kayo sa Spain ha or kahit siguro sa ibang bansa, dapat meron kayong bangko ng BDO kasi lagi siya yung mataas talaga yung rate. Pero po pwede din naman yung pick up mga loads katulad niyan. Itong rate na to, mapabangko or pick up or kahit anong bangko man, kahit hindi BDO, yan yung rate natin for today. So, dito ako madalas pumupwesto. Yan. Meron akong dalawang system. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo itsura ng area ko dito sa loob. So, dito nagagawa yung mga transaction mga lord kapag nagpapadala sila. Siyempre, kinaganda dito mga lods, nakakausap ko yung mga kapwa natin Pilipino kasi 40 ko yun eh, makipag-usap sa kanila. Pero di ako magaling makipag-deal. Hindi ko ginagawa yung pakikipag-deal kasi hindi ako pang sales. Kasi ako yung tipo ng tao kapag ayaw mo, edi wag, ayaw mo. Hindi ako yung tipong mapilit kasi. Ang gumagawa nun ay yung asawa ko, ang talagang ma-PR. Ako more on, ang trabaho ko ay mag-promote, ayan, dahil nagbablog ako. Nagagamit ko yung pagbablog para ma-promote ang business namin. Dahil sa panahon ngayon talaga, online na yung labanan talaga ng negosyo. Mas madaling makakuha ng kliyente, mas madali nila malaman yung kung anong services namin, at mas nakikilala kami dahil sa pagbablog na ginagawa ko. Kahit noon wala pa kaming business dito sa Spain, nagbablog na ako. Then, kinonect ko yung pagbablog sa idea ng asawa ko na magtayo ng business dito. 2019, nagkaroon kami ng negosyo dito. Nagde-decor kami. Bukod sa padalahan kami, may office kami. Meron kaming restaurant, yung gaya ng sinabi ko kanina. Then, nagde-decor kami sa mga event. Ayan, nagki-cater din kami.
Noong 2019, nagsimula kaming magtayo ng negosyo, nakipagsapalaran kami. Yes. Pero yung pagtayo namin ng negosyo, wala sa plano. Dahil bigla na lang siya talagang naisipan na, okay, tayo tayo ng negosyo. Nagsimula kami sa pagde-decor ng mga event. Hanggang sa, ayun, unti-unti na nagdagdagan. Ito na. Dati meron kaming tatlong branches ng padalahan. Nung nagkaroon nga lang ng pandemya, kailangan namin isara yung dalawa. And then, mahirap din kasi talaga magnegosyo, lalo na kapag hindi mo natutukan. Kasi nung nagkaroon kami ng restaurant, doon kami talagang nag-focus. Medyo napabayaan namin yung iba naming branches ng padalahan. Hanggang sa nag-decide kami na tanggalin na lang yung dalawa, mag-focus na lang sa isa. So itong area namin na to, bukod sa padalahan, dito nakikipag-meeting, meron sa taas yung stock room namin ng mga pan-decor namin, mga loads. So kaya hindi rin namin ito mabitawan kasi wala pa kami mahanap na talagang mas malaking area kasi mahal dito sa Spin eh. Noon dapat meron na kaming event place kung saan pwede doon mag-celebrate. Kaso biglang sumakto si pandemic. Talagang buti na lang nakuha namin o nai-atras namin yung kontrata. Nakuha namin yung dineposit namin. As in talagang amin na dapat yun. Na-vlog ko pa nga yun eh. Na pwede na sila magpabook doon sa area na yun. Doon nila i-celebrate yung birthday nila, kasal, ganyan, christening. Kasi dito kapag mga ganyang handaan, talagang pinaghahandaan talaga ng mga Pilipino. Yung komunyon, binyag, baby shower, kasal, birthday, ayan. Diyan patok yung aming negosyo. Pagdating sa decor, then sinabayan rin namin ng catering, mga lods. Lahat naman siguro ng trabaho, hindi magiging madali talaga sa umpisa. Pero kinaganda nun, habang tumatagal, natututunan mo siya na para maging mas organized pa. Bago kami nagkaroon ng negosyo dito, syempre, na-experience din namin na maging empleyado. Si Carino, nagtrabaho siya sa Zara for how many years, simula pa nung bata siya, working student siya. And then, ako naman, pumunta ako dito sa Spain. Ang naging una kong trabaho, nag-aalaga ng aso, ng bata, nag-try din ako magtagahugas ng mga baso sa club, ganyan. Nagturo din sa mga bata, ng mga maliliit. Ganon yung una naming naging trabaho din. Si Carino kahit nagtatrabaho siya sa Sara, o yung partner ko, nagtuturo din siya sa mga estudyante. So, hindi naging madali din yung mga namin, yung mga una naming mga taon na magkasama dito sa Spain. Pero ngayon, medyo mas okay na yung aming trabaho dahil meron na kami mga staff ng mga Pilipino din yung kinukuha namin. Pero syempre kasi alam natin gaano or paano magtrabaho ang mga Pilipino. Tsaka kadalasan or yung mga target market talaga namin, mga Pilipino talaga. Dahil Filipino restaurant yung meron kami dito. Pero meron din kaming mga nagiging client na ibang lahi, mga Latino, nagpapa-decor, nagpapa-cater, mga ganyan. So, ayun din yung mas maganda ding pasukin na market kasi syempre mas maraming ibang lahi dito kumpara sa mga Pilipino. Pero itong area na to, mga lods, super dami ng mga Pilipino dito. Parang Filipino community na to. Kaya hindi ka ma-homesick pag nandito ka dahil ang dami mong mga kasabay na mga Pilipino talaga. At ang kinaganda sa negosyo namin ay nakakatulong talaga tayo sa mga kababayan natin na makapagbigay ng trabaho. Marami nagtatanong sa akin paano magtrabaho dyan, paano magtrabaho dito, na mga galing sa ibang bansa. Kapag meron kaming bakante, nabibigyan namin sila ng trabaho. Basta nagagawa nila ng maayos yung trabaho nila, mga lods. Kayo din, pwede nyo rin subukan na mag-business sa ibang bansa. Kasi alam nyo, hindi nyo malalaman talaga na kakayanin nyo kung hindi nyo gagawin or hindi nyo susubukan. Ang isang negosyo ay isang sugal, mga lods. So, syempre, kung merong mas magandang opportunity na darating sa buhay ninyo, grab nyo lang, mga lods. Kasi syempre, hindi naman porket nasa ibang bansa tayo, is forever na tayo na magiging kasambahay, staff sa mga restaurant, 'di ba?
kaya din natin makipagsabayan actually sa ibang lahi pagdating sa pagninegosyo. Basta meron kang puhunan na nakaalaman. Kailangan maalam ka talaga, lalo na sa isang bansa na hindi ka dito pinanganak. Kailangan mo talagang mag-aral. Isa yun sa pinakamagandang weapon para makapagtayo ka rin ng sarili mong negosyo. At syempre, diskarte at lakas ng loob at puhunan din talaga mga lods. So, yun yung mga sangkap para magkaroon ka ng negosyo. Hindi lang naman dito sa Spain, kundi ganoon din sa Pilipinas mga lods. So kung kami, nagawa namin na makapagtayo ng negosyo dito sa Spain, for sure, kaya nyo rin yun. Ano ba lods? Tiwala lang. Okay? So kung meron pa kayong mga gustong maging content regarding dito sa buhay sa Spain, pwede niya i-comment sa ating comment box mga lods. Okay? Bueno, maraming salamat sa inyong pananood and hasta luego mga lods. Ciao!